Wow, ang ganda ng araw ngayon. Mabuti naman, at ilang araw na rin akong hindi nakakalabas dahil sa ulan eh. Usal ng matandang si Ricardo, habang pinagmamasdan ang sikat ng araw sa labas. Teka, ano kaya kung pumunta ako sa mall ngayon? Wala rin naman kasi si Danny, walang sasaway sa akin. Ani nito sa kanyang sarili, at napahawak sa kanyang baba. Ilang minuto pa, ay napangisi na lamang ang matanda at bahagyang natawa. Tama, pupunta ako ngayon sa mall. Titignan lang ako. May iniisip na naman itong kalokohan. Palibasa, matanda na at palaging buriw sa bahay. Kaya't kung ano-ano na lamang ang iniisip niya. Wala rin itong asawa at wala rin itong anak. Kaya't mag-isa na lamang ang matanda sa bahay nito. Pagdating niya sa mall, nakuha agad niya ang atensyon ng mga tao roon. Lalo pat kakaiba ang itsura niya. Darcy, bakit mo pinapasok ang matandang yan? Tignan mo nga oh, walang suot na tsinelas at marumi pa ang paa. Palabasin niyo yan dito. Nagkaroon kaagad ng kumusyon sa loob ng mall nang makita ng mga sales lady si Ricardo. Wala siyang kadala-dala, wala rin siyang tsinelas at marungis ring tingnan. Kaya naman naalarma silang lahat. Samantala, ang matanda ay lihim lang na napapangisi dahil ito ang naisip niyang kalokohan, ang magpanggap na palaboy. Bakit naman ako ang sisisihin mo? Si Manong Guard ang nagpapasok yan. Nagkasabutan pa ang mga sales lady at dinig na dinig iyon ng matanda. Kaya tinignan niya ang mga ito at sinuri isa-isa. Lapitan niyo at kausapin. Bahala kayo. Nahiya ako. Ikaw na lang. 4 na sales lady ang nagbubulong-bulungan. Umiwas naman ang tingin si Mang Ricardo at tumiretso sa ibang parte ng mall. Kahit ang mga tao ay napapatingin na rin sa kanya at agad na nagbulong-bulungan sabay tawa. Sino ba naman kasing tao ang pupunta ng mall ng walang tsinelas? Nakakaloka diba? Bulong ng iba. Ngunit hindi iyon pinansin ng matanda. Inaasahan niya na ito kanina pa. Ngunit iniisip niya na mayroon pa ring taong mababait na handang tumulong sa kapwa. Magkano ba ang ice cream, miss? Lumapit si Ricardo sa stall ng ice cream at tumasang sasagutin ng tendera. Ngunit inilangan lamang nito siya at inirapan pa. Wala po kaming libreng ice cream, lolo. Lugi na nga po kami. Dito ko pa manghihingi. Agaran na saad nito. Mapait nang umiti ang matanda dahil inaakala ng tindera na hihingi siya porket lumapit siya rito. Ngunit imbes na magsalita ay umalis na lamang siya at tumingin sa iba. Nakaramdam na kasi siya ng gutom matapos maglakad ng ilang minuto patungo ng mall. Lumapit siya sa panibagong stall ng ice cream at nang magsasalita na sana siya upang magtanong, nang agad pinapala ng tindera. $60 ang ice cream namin dito. Hindi niyo ho afford. Umalis na lang kayo at nakapala ang mga customer sa inyo. Tulad ng nangyari kanina, nadismaya rin ng matanda at tumalikod na lang. Lalo pat pinagtatawanan na siya ng mga nakasaksi doon at pinandidirihan pa porket wala siyang suot na tsinelas. Mukhang walang magbebenta sa akin ha. Aniya sa kanyang sarili. Kaya tumupo na lamang siya sa isang upuan at doon ay humugot ng malalim na hininga. Sa kabilang banda, nakita ni Rodel ang pangyayaring iyon habang binabantayan ang area niya sa department store ng mall. Agad siyang naawa rito, lalo pat mukhang gutom na ang matanda, ngunit hindi naman binibigyan ng mga tindera. Isang salesman si Rodel at maglilimang buwan pa lamang siyang nagtatrabaho sa mall. Isa siyang working student. Tumikhim siya at nilingon ang kasamang babae na si Lina. Pwede bang ikaw muna ang magbantay dito, Lin? Lalapitan ko lang muna si Lolo. Aniya sa kasama, na agad namang sumimangon. Bakit mo pa pupuntahan yung matandang yan? Hayaan mo na, at baka panibagong pulubi na naman yan. Ay naku, bakit ba kasi hinahayaan ng guard na makapasok ang mga ganyang tao rito sa mall? Sipat ni Lina. Hayaan mo na, mga tao rin naman sila. Usal niya at nakaramdam ng awa lalo na sa matanda. Ay naku, ewan ko sa'yo. Kaya palagi kang pinapagalitan ng head eh. Dahil napakamauwin mo. Dapat kapag nagtatrabaho ka, trabaho lang ang inaatupag mo, Rodel. Bago ka pa lang naman dito. Baka hindi ka abutin ng 1 taon yan. Nakakaawa kasi ang matanda. Pinapangako ko, last na talaga to, Lee. Huwag mo na akong isumbong sa head natin.
Usal niya sa katrabaho at pinagdikit ang palad para makiusap. Inarapan lamang siya nito kahit walang nagawa si Rodel kung hindi nandumong na lamang siya. Pero kahit ganoon, kinuha pa rin niya ang natitirang Shanghai na bahon para ibigay sa matanda at lumapit siya rito. Magandang araw po, Lolo. Ngumiti siya ng matamis sa kaupo po sa tabi nito. Nagulat ang matanda sa paglapit niya, ngunit ngumiti rin ito at nagbigay ng espasyo sa kanyang upuan. Magandang araw rin, iho. Ako nga po pala si Rodel. Pakilala niya sa kanyang sarili. Kanina ko pa po kasi kayo tinitingnan at ayaw ko yung bigyan ng mga tindera. Meron po akong Shanghai rito, oh. Ito po yung natira sa baon ko. Baka po gusto niyo, Lo. Dahil doon, ay ngumiti naman kagad si Ricardo sa kanya. Nagulat sa kanyang kabutihang loob. Talaga bang binibigay mo sa akin ang natitira mong baon na ito? Hindi makapaniwalang tanong ng matanda. Oo naman po. Ito po. Ibinigay niya sa matanda ang 5 malalaking Shanghai. Gawa ito ng lola niya kanina, bago pumasok ng trabaho. Naku, maraming salamat dito, Rodel, ha. Napakabait mo namang bata. Anang ng matanda. Wala po yun. Lumaki rin po kasi ako sa lolo at lola ko. Kaya malapit po ako sa mga matatanda. Sila na po ang nagpalaki sa akin. Kung hindi nga lang po namatay si lolo, ay baka magkaedad lang po kayo. Kwento niya rito. Tumango naman ang matanda at agad na kumagat sa Shanghai. Nakaginhawa roon si Rodel dahil mukhang nagustuhan nito ang pagkain. Masarap po, no? Gawa po yan ng lola ko. Proud na ani niya rito. Tumango naman ito sa kanya. Naku, napakasarap naman ang luto ng lola mo. Lumapad ang kanyang ngiti at ilang sandali pa, tumayo na nga siya dahil sumisenyas na itong si Lina. So paano, Lo? Maiwan ko na po kayo, ha? May trabaho pa po kasi ako, eh. Paalam niya rito. Umiling naman agad ang matanda at hinawakan ang kamay niya. Teka, alis ka na? Huwag muna. Tumito ka muna. Mag-usap muna tayo. Gusto pa kitang makilala ng lubos. Napakamot naman ang batok itong si Rodel. Gusto ko rin po sana, Lo. Kaso baka pagalitan na po ako ng head namin, eh. Stricto po kasi yon. Nagdadalawang isip na sagot ni Rodel. Lalo pa't pinanlilisigan na siya ng tingin ni Lina sa likuran. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pagagalitan ng head mo. Ako ang bahala sa'yo. Sagot ng matanda. Kumunot naman ang lonya. Ngunit wala ring nagawa kung hindi ang muling umupo. Nakukonsensya siya dahil ayaw rin kasi niyang iwan ang matanda at napakagaan ng loob niya rito. Sige po, dito po muna ako ng ilang minuto. Ano po bang pangalan niyo, Lo? Ricardo ang pangalan ko. Tumangu-tangu naman si Rodel at hindi pinansin ang galit na si Lina. Wala pa naman silang customer sa ngayon, kaya't malakas ang loob niya. Ngunit ang mga dumaraang tao ay napapatingin sa kanila at nagtatawanan pa sa tuwing titingin sa matanda na walang suot na tsinelas. Sumimangot si Rodel sa mga ito. Matagal ka na bang salesman rito? Tanong ni Ricardo. 5 buwan pa lamang, ulo. Kamusta naman ang trabaho mo? Mahirap ba? Napakurap-kurap naman si Rodel habang pinagmamasdan ng matanda. Bigla niyang naalala ang kanyang lolo. Ganito rin ito kung magtanong sa kanya. Noong ito ay nabubuhay pa. Close sila noon at naaalala niya ito kay Lolo Ricardo. Okay rin naman po. Minsan ay mahirap kapag rush hour at minsan ay nagsusungit rin po ang mga kasama ko. Pero kayang-kaya naman po para may pang-allowance po sa pag-aaral ko. Nagpa-part-time job ka pala rito? Gulat na tanong ng matanda. Opo, second year na po ako sa kolehiyo. Ano ba ang kursong kinuha mo? Business Administration po, Lo. Bala ko rin po kasing magtayo ng business, para makatulong po sa pamilya ko. Lalo na po sa lola ko. Kasi matanda na po siya at kailangan na po ng maintenance kada buwan. Sa kapangarap ko rin po maging negosyante at tumulong po sa iba. Bahagyang nanubig ng mga mata ni Rodel nang maalala ang sitwasyon ng kanyang lola. Kailangan ito ng maintenance dahil sa asma nito at gusto niya bago ito mawala ay maparanas niya rito ang isang magandang buhay. Kahit nagsusumigap siya sa kanyang pagtatrabaho, bigla siyang nabuhayan ng loob nang maalala niya ito. Magandang kurso ang napili mo, iho. Tiyak na magtatagumpay ka, basta't magpursige ka lamang at magtiwala sa iyong sarili. Anang ng matanda.
Tumango na lamang si Rodel sa sinabi nito at pinunasan ang kanyang luha. Basta't mag-aral ka lang ng mabuti ha. Ganyan din ang kurso ko noon at talagang tinulungan ako kung ano man ang nabot ko sa buhay. Kumunot naman ang noo ni Rodel sa sinabi ng lolo. O, ano pong ibig niyong sabihin, Lo? Nakapagtapos po kayo ng pag-aaral? Manghang tanong niya. Nako, kung alam mo lang. Natatawang sabbit ni Lolo Ricardo. Bahagyaring natuwa si Rodel sa kakulitan ng matanda. Ngunit sa kanilang tawanan ay bigla na lamang silang tigilan nang biglang dumaan ang mag-ina na nagtatawanan pa habang pinandidirihan ng matanda. Heyo, bakit madumi siya, Mami? Huwag mong papansinin, anak. Palabo yan. Laganap yan sila dito nang mumodus para makaloko ng tao. Tingnan mo, walang tsinelas, nakakadiri. Agad namang tumayo si Rodel at tumigting ang kanyang mga panga dahil sobrang pagkainis. Rinig na rinig pa iyon ng matanda, kaya siya ang nasaktan para rito. Ma'am, kalmado ang tawag niya. Yes, umangat ang kilay ng ginang. Alam ko pong mayaman kayo at may kakayahan po kayo sa buhay. Pero hindi naman po maganda na mangusga po kayo ng tao porket palaboy lang po at walang tsinelas na suot. Aba, salesman ka lang naman dito ha. Anong pakialam mo? Nagdilim ang paningin niya, ngunit pinigilan niya ang pagkuyom ng kamao dahil babae pa rin ito. Nakakalungkot lang po kasi na imbis na tulungan natin ang mga nangangailangan ay pinagtatawanan pa po natin. Umawang ang labi ng ginang, pati ang anak nito. Nilingon ni Rodel ang matanda sa likuran at bumalik rin sa mag-ina. May mga magulang rin po kayo, ma'am, di ba? Ano po kaya ang mararamdaman nyo kapag ang ama nyo ang ganituhin? Gumuhit ang galit sa ekspresyon ng ginang. Kahit ang anak nito ay tahimik at umiwas ng tingin. Hindi po mahirap ang maging mabuting tao, ma'am. Alam ko pong walang-wala ako kesa sa inyo. Ngunit gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na mas mahalaga po ang magandang ugali kaysa sa yaman. At sino ka naman para pagsabihan ako niyan? Kung wala pong masasabi nito sa inyo, sino pa po? Ali naman ni Rodel. Hindi nakasagot ang mag-ina, kaya tumalikod na si Rodel at tinawakan ng matanda. Sumunod po kayo sa akin. Bumili po tayo ng tsinelas kilo. May pera ka ba riyan? Gulat na usal nito sa kanya. Tibid na umiti lamang si Rodel at nilalalayan itong tumayo. May naiwan pa sa allowance niya galing sa kanyang scholarship. Scholar din kasi ng probinsya ang binata. Meron po. Sige na pulo. Naku, wag na Rodel. Itago mo na lamang yan. Sa ating dalawa ay mas kailangan mo ang pera dahil nag-aaral ka pa at may sakit ang lola mo. Okay lang ako. Huwag mo na lang pansinin ang mga taong nangungutya. Anang ng matanda. Ngunit umiling lang si Rodel. Hindi pulo. Kung hindi ko po sila magsasabihan, ay masasanay na lang po silang mag-abi ng kapwa nila. Saka huwag po kayong mag-alala, may natira po akong allowance ko. Bumagsak ang balikat ng matanda at pumayag na lang rin sa uni. Dinala ito ni Rodel sa bilihan ng mga tsinelas. Pasensya na po kung hindi po mamahalin ang mabibili natin, lo ha? Aniya, okay lang Rodel. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Na hindi ko kailangan yan. Dumiretso sila sa kung saan ang para sa mga matatanda. Binati kaagad ng sales lady na si Claire si Rodel. O Rodel, napapunta ka rito? May kailangan ka ba? Ngumiti naman si Rodel sa dalaga. Bibili sana ako ng tsinelas para kay Lolo. Itinuro niya ang matanda na nakasunod sa kanya. Naitikom naman ni Claire ang kanyang labi. May gusto siyang sabihin, ngunit piniling tumahimik na lamang. Ang matandang si Ricardo ay kumindat sa dalaga at may kung anong sinenyas dito upang tumahimik. Sige. Sige, ano bang size ng paa ni Lolo? Natuwa ka agad si Rodel dahil hindi inusgahan ng dalaga ang matanda. Ang iba kasi nilang kasama ay halos mandiri rito, kahit si Lina na kasama ni Rodel sa department store. 42 raw. O ito, may nakita na ako. Gusto mo ba tulo? Kunot ang noon ni Rodel nang makitang parang kinakabahan si Claire habang kinakausap ang matanda. Dahil doon ay napahalakhak na lamang siya. Para ka namang kabado, Claire. Okay ka lang ba? Hindi naman nangangagat yang si Lolo. Aniya. Halos mamutla na lamang si Claire sa wika niya. Kahit ang matanda ay natawa rin. Tama si Rodel, iha. Hindi naman ako nangangagat. Mabait ako. Kindot nito sa kanya. Nasapo ni Claire ang dibdib.
Unusual para kay Rodel ang naging ugali ng dalaga dahil labis itong masiyahin at confident kapag nakaharap sa mga customer. Kaya nagtataka siya ngunit inalis niya na lamang ito sa kanyang isipan. Baka meron lang problema ang dalaga. Kaklase niya rin si Claire sa kolehiyo at kapwa sila working student. Masasabing nasa mutual understanding stage ang dalawa at kapwa gusto ang isa't isa. Kasyang-kasya po sa inyo, Lo. Yan na lang po ang bili natin. Sige, Rodel, maraming salamat ha. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakalimutan na Rodel ang trabaho niya sa department store. Kit nang dalagitin na itong si Lina habang siya ay naghihintay. Wala pa naman silang customer. Ngunit naiinis ito lalo pat may gusto rin ito kay Rodel. Nagsiselos kasi ito kay Claire. Tinawag na nito ang guard nila at pati na rin ang ibang kasamahan. Working student ka rin pala? Opo, Lo. Magkaklase po kami ni Rodel sa kolehiyo. Eh di, business management din ang kinukuha mo. Opo, pangarap ko rin po kasing maging mayaman sa hinaharap. Natatawang sampit naman ang dalaga. Ngumuso naman si Lolo Ricardo. Sinipat niya ng tingin si Rodel na namumula ang tenga. Nako, pareho pala kayo ng pangarap nitong si Rodel. Magjowa ba kayo? Walang pag-aalinlangan na tanong ng matanda. Agad namang nataranta na tumingin ang dalawa. Nako, hindi po, Lo. Hindi po. Pero gusto niyo ang isa't isa, hindi ba? Misi naman ang matanda. Namula na rin ang pisngi ni Claire. Opo. Dahil doon, ay napalakak na lamang ang matanda. Mabuti yan, at huwag niyo munang seryosohin ang pagpasok sa isang relasyon. Unahin niyo muna ang inyong mga pangarap, at siguraduhin magiging successful kayo sa buhay. Kung talagang gusto niyo ang isa't isa, ay magiging kayo rin sa uli. Tumango naman ang dalawa sa sinabi ng matanda. Mas masarap magmahal kung may kaya ka na sa buhay, at hindi manghihingi sa mga magulang na pang-date niyo, hindi ba? Tama ka po yan, Lo. Ani ni Rodel. Ikaw, Lo, may mga apo na po ba kayo? Nako, wala akong apo. Hindi kasi ako nakapag-asawa eh. Dahil sobra akong naging abala noon sa karir ko. Malungkot na sagot ng matanda. Nagkatingin na naman ang dalawa at nalungkot rin sila. Matagal pa silang nag-usap doon. Ngunit nagulat sila nang biglang dumating ang iba pa nilang mga kasamahan. Kasama ang gwardya. Anong nangyayari? Takang tanong ni Rodel. Yan ang sinasabi kong pulubi. Palabasin mo na yan, Manong Guard. Asik ni Lina at hinatak papalayo si Claire. At pati na rin itong si Rodel. Ngunit agad na kumuwala si Rodel. Anong ginagawa nyo? Hindi makapaniwalang tanong niya sa kasamahan. Tumikim si Lolo Ricardo at pinagtitinginan ang mga empleyado. Nawala ang ngiti sa labi nito at pinaningkitan ang mga ito. Pulubi ang matandang yan, Rodel. Dapat ay palabasin yan. Asik naman ni Darcy. Agad na nairita si Rodel at lumapit sa matanda upang protektahan ito. Tinignan niya ang mga kasama kahit alam niya ang maaaring parusa sa kanya mamaya. Si Claire ay naiirita rin, pero hindi rin naman niya matib na hayaang gano'n nila lamang ang matanda porkit pulubi lamang ito. Hindi dapat gano'n lalo pat pinapahalagahan ng bolang pantay-pantay na tingin sa mahirap at mayayaman. Hayaan niyo na lang siya rito. Ako na ang maghahatid sa kanya mamaya kung nag-aalala kayo. Nababaliw ka na ba, Rodel? Umalis ka riyan at palalabasin ko na yan. Asik naman ang guard at kinuwelyuhan siya. Mahawa naman kayo. Mabait naman tong si Lolo Ricardo, hindi ba? Tama ako, di ba, Claire? Mabait naman tong si Lolo Ricardo, hindi ba, Claire? Hindi nakapagsalita si Claire. May gusto itong sabihin, ngunit natatakot siya. Bobo ka ba, Rodel? Ipagpapalit mo ba yun sa trabaho mo, ha? Gusto mo bang masasanti ka, ha? Nagdidilim ang mga mata ni Rodel at lalong pinotektahan si Lolo Ricardo. Dahil doon ay nagkaroon ng komosyon at pinagtutumpuan sila ng mga tao. Kayo talaga ang mawawalan ng trabaho dahil sa ginagawa niyo yan. Nagulat ang lahat nang biglang dumating ang manager kasama ang supervisor ng mall. Dahil doon ay umawang na lamang ang labi ni Rodel. Ma'am, tignan mo itong si Rodel, oh. Pinoprotektahan pa ang pulubing matanda. Sumbong ni Darcy. Agad naman na nanlisik ang mga mata ng manager. Ngunit ito ay kay Darcy mismo. Aba, dapat lang protektahan ni Rodel sa Sir Ricardo. Dahil kilala niyo ba kung sino ang inaapi niyo? At pinagtatawanan niyo? Galit na saan ng lalaking manager. Gulat at hindi nakapagsalita itong si Rodel. Nang lingunin niya si Lolo Ricardo, ay kumindat lamang ito sa kanya at marahang tinabig ang balikat ni Claire.
Maraming salamat dahil hindi mo ako pinangunahan, Blair. Ani nito sa dalaga. Kinagat ng dalaga ang kanyang labi. Sir, okay lang po ba kayo? Ani ng manager. Bakit? Sino ba siya? Hindi niyo ba siya kilala? Siya lang naman ang may-ari ng mall na ito. Sa Ricardo Conde, ang pinagtatawanan at kinukutya niyo. Nasapo na lamang na Rodel ang labi at muling nilingon ang matanda. Lo? Hindi makapaniwalang tanong niya. Totoo po ba yun? Nang tumango si Lolo Ricardo, ay napatras na lamang si Rodel dahil sa pagkagulat at agad na bumagsak sa sahig si Nalina, Darcy at ang iba pang mga sangkot upang humingi ng tawad. Si Claire ay napasinghap na lamang at nasapo ang kanyang labi. Nakilala kaagad nito kanina ang matanda, subalit sumenyas ito na huwag sasabihin kay Rodel ang katotohanan. Kaya siya kinakabahan kanina dahil ito ang boss nila. Kilala niya ito dahil nakita niya na ito ng isang beses. Samantalang si Rodel naman at ang iba pa ay walang kaide-ideya. Nang makita niya ito kaninang nagbibihis ng pampulubi, ay nagulat kaagad siya. Ngunit na-realize din ang nais nitong gawin. Ang subukin ng ugali ng mga empleyado nito. Lumapit ang manager kay Ricardo. Okay lang po ba kayo, sir? Pasensya na po kayo sa mga empleyado natin, ha? Kung gusto niyo po silang sibakin, ay gawin niyo na lang po kaagad. Agad naman umiyak sa pagsisisi ang lahat ng nasangkot. Samantalang si Rodel naman ay naiwang gulat na gulat at hindi makapaniwala. Bakit niyo po ba ito ginawa ng walang kasama? Baka napahamak pa po kayo. Alalang saad ng manager. Tumikim ang matanda. Ginawa ko ito upang subukin ang mga ugali ng mga taong pinapasahod ko. At sa aking nakita, 2 tao lamang ang may totoong malasakit sa mga taong mahirap at hindi tumitingin kung mayaman man ito o hindi. Usal na Ricardo at tinignan sila Rodel at Claire. Napasinghap ang mga empleyado dahil sa labis silang nagsisisi sa kanilang ginawa. Hindi ba't ang misyon ng mall na ito ang tumulong sa lahat ng tao na hindi tumitingin sa estado ng buhay? Kaya ako yumaman dahil sa pagtulong sa kapwa at sa paggawa ng negosyong nakakatulong sa mga mahihirap. Kaya't nalulungkot ako na ganito pala ang turing ng mga empleyado na ito, ang mga mahirap, porket walang suot na tsinelas o kupas man ang suot na damit. Tandaan nyo, hindi nasusukat ang yaman ng tao sa sinusuot nito. Suminghap ang manager at wala nang nagawa kung ano man ang planong gawin ng matanda sa mga lumampas dito. Pinandilatan pa nito sila Nina. Kaya malaki ang pasasalamat ko kay Rodel. Siya ang empleyado na dapat tularan ng lahat. Ani ni Lolo Ricardo at lumapit sa binata. Dahil sa kabaitan mo, iho, gagawin kitang scholar. Pwede ba yun? Agad na nanlamig sa kinatatayuan si Rodel. Sir? Ngumiti sa kanya ang matanda at marahang tinapik ang balikat niya. Humahanga ako sa iyo dahil sa iyong kabaitan at kasipagan. Kaya tutulungan kita sa pangarap mo. Ipapapromote din kita at sa oras na makapagtapos ka ng pag-aaral, pumili ka lang ng mall na hawakan dahil ibibigay ko sa iyo kaagad. Hindi na nakapagsalita si Rodel. Napuno ng luha ang kanyang mukha dahil sa halo-halong emosyon na kanyang nararamdaman. Ngunit ang tiyak na alam niya ay masaya siya at walang pagsigla nito sa kanyang dibdib. Nilingon din ni Lolo Ricardo si Claire. Ikaw din, Claire. Mabuti kang bata. Nakikita ko sa iyong ugali. Pareho kayo ni Rodel. Bibigyan din kita ng full scholarship at hindi ka na mahihirapan sa pag-aaral ng gusto mong kurso. Sir Ricardo? Nanlabo ang paningin ni Claire. Agad itong lumapit at niyakap ang matanda. Maraming salamat po. Hindi ko po sasayangin ang oportunidad na ito. Hinaplos ni Lolo Ricardo ang buhok ng dalaga. Abutin mo ang pangarap mong negosyo. Susuportahan ko kayo. Naghawa kamay ang dalawa. Nagkatitigan sila, sabay ngiti si isa. Hindi matatawaran ang kaligayahang nararamdaman nila. Ngunit naaawa rin sila sa mga kasama dahil napagalitan. Paano po ang mga empleyado na ito, sir? Ani ng manager. Ang mga empleyado namang ito ay bibigyan ko pa ng pagkakataon na pag-uwi ng kanilang sarili sapagkat naniniwala ako sa pangalawang pagkakataon. Ngunit sa oras na biguin niyo ulit ako, hindi ako magdadalawang isip na iban kayo sa lahat ng negosyo ko. Hindi na kayo makakahanap ng trabaho. Naiintindihan niyo ba? Anang ng matanda. Lalong nagsiiyakan ng mga empleyado dahil sa sobrang pasasalamat.
Ngunit kasabay rin noon, ang pressure na iniwang babala ng matanda. Maraming salamat po sir, pagpalain pa po kayo. Hiyawan ng lahat. Nang umalis na ang lahat, lumapit si Claire at Rodel sa matanda at niyakap ulit ito sabay walang tigil na pagpapasalamat dito. Ang manager ay napapangiti na rin. Dahil isa rin ito sa mga naging police scholar ng matanda noon. Napakaswerte niyong dalawa. Hindi talaga kami nagkamali na i-hire kayo. Maraming salamat po sir. Hindi namin sasayangin ang ibinigay mong oportunidad. Napakalaking bagay po nito para sa amin at sa aming pamilya. Walang anuman yon. Basta't galingan nyo lang sa pag-aaral ha. Pagkatapos ng 3 taon, ay kukunin ko kayo kaagad para mamahala ng iba't ibang negosyo ko. Ibang-iba ang ngiti ni Rodel sa kanyang pag-uwi. Hindi pa niya hinuubad ang suot niyang sapatos, ay dumiretso na ito sa kanyang lola at nahigpit na yumakap. La, yayaman na po tayo. Hindi na tayo maghihirap. Ano? Bakit na po? Nabigyan po ako ng full scholarship ni Sir Ricardo Conde. Siya po ang may-ari ng mall na pinagtatrabahuan ko at ipinangako niya po sa akin na sasagutin niya raw po ang lahat ng gastusin ko. Sinabi niya rin po na magiging head ako ng mga negosyo niya pagka-graduate ko po sa kolehiyo la. Diyos ko, totoo ba ito Rodel? Nasapo na lamang ng lola niya ang labi nito at naiyak dahil sobrang saya. Naiyak din ulit si Rodel sa pag-apaw ng sobrang kagalakan. Hola, hindi na tayo mamumblema mula ngayon. Hindi na po ako mahihirapan na matustusan ng maintenance mo. Maraming salamat po Panginoon. Kung nabubuhay pa ang lolo mo, paniguradong masaya rin yun. Oo nga po la, napakabait mo kasing bata eh. Deserve mo ang mga bagay na dumarating sa buhay mo apo. Kaya naman noong umaga, ay bumisita kaagad si Rodel at ang kanyang lola sa puntod ng namayapang lolo at pati na rin ang kanilang mga magulang. Maaga siyang naulila dahil namatay sa aksidente ang mga magulang niya nang 1 taon pa lamang siya. Samantalang ang lolo naman niya ay 2 taon nang namamahinga dahil sa sakit na leukemia. Mahal, alam mo ba itong apo natin? May full scholarship na natanggap. Ang galing-galing niya, hindi ba? Pinagmamasdan ng ni Rodel ang kanyang lola na masayang-masayang kinakausap ang asawa nito. Tapos na rin kausapin ng mga magulang niya. May dala pa silang puto at pati na rin Shanghai upang doon na-celebrate ang pasasalamat. Kain po tayo la. Kailangan mo pa po akong samahan ng matagal para sa iyo ko po maiparanas ang buhay na hindi naranasan ni mama at papa at maging ni lolo. Hinapnos na Rodel ang puntod ng mga magulang at lolo. Huwag po kayong mag-alala lolo, mama at papa. Aalagaan ko po itong si lola at sisiguraduhin ko pong magiging masaya siya palagi. Humagikik ang lola niya at mabilis siyang hinalikan sa pisngi. Swerte talaga ito sa binata dahil maliban sa matulungin ito ay napakamabait pa, responsable at mapagmahal itong si Rodel. Samantalang sa kabilang banda ay nangingiti rin si Lolo Ricardo habang inaalala si Rodel at Claire. Masaya po ata kay sir ha, ani ng assistant nito na si Dan nang nasa mansyon na sila ng matanda. Sa kaparehong spot na iyon kung saan siya tumingin ng araw. Nagpanggap kasi akong pulubi kahapon nang bumisita ako sa mall. Ano? Lumabas po kayo kahapon at nagpanggap ko yung pulubi sir? Halos natakiin sa puso ang assistant. Alagang-alaga kasi nito ang matanda, lalong pat matanda na at medyo marami ng komplikasyon sa kalusugan. Noong magulan nga ng ilang araw, ay hindi nito pinalabas ang matanda, kaya't hindi niya inaasahan na lumabas pala ito kahapon habang siya ay wala at may nilalakad ng mga papeles. Pasensya na kung matigas ang ulo ng sir mo ha, pero napupuriyan na kasi ako sa mansyon ko eh. Ilang araw na kasi ako hindi lumalabas, saka maganda naman ang panahon kahapon. Dahil doon, ay napanguso na lamang ito. Kaya pala kayong ngiti-ngiti, may nangyari po ba? Hindi ko kasi inaasahan na makakakilala ako ng mabuting bata. Kahapon kasi, ay nagpanggap akong pulubi. Halos pandirian ako ng lahat ng tao. Ngunit may isang binata na hindi nagtubiling samahan at tulungan ako. Alam mo ba? Pinilan pa niya ako ng tsinelas at binigyan ng Shanghai. Kahit ang kasama niyang babae ay napakabait rin. Nakilala pa nga ako noong una eh. Natatawa na naaalala ng matanda. Nakaupo naman si Danny sa harapan nito at natuwa rin para rito. Minsan lang kasi talagang maging masaya ang matanda at humahalakhak ng ganito. Magjowa po ba sila na namamasyal sa mall, sir?
Hindi, mga empleyado natin sila. Mga working student, kaya lalo akong humanga sa kanila. Ano mo bang naaalala ko ang sarili ko sa kanila noon? Ganon din ako mangarap noon, Danny. Panigurado kong magiging successful din po sila balang araw, sir. Oo, kaya gusto kong i-process mo ang full scholarship na ibibigay ko sa kanila. Lahat ng mga pangangailangan nila, dapat ay maibigay. Wala pong problema, sir. Ngayon ko na po ba gagawin? Napangiti na lamang ang assistant. Katulad ng manager, ay binigyan din ito ng scholarship noon ni Ricardo at ngayon ay naging assistant pa nito. Kaya naman nagalak ang lalaki na may mga batang matutupad na naman ang pangarap dahil sa tulong ng mabait na si Sir Ricardo Conde. Gusto ko rin na ipatawag ko silang dalawa dan. Dito sa mansyon ko, gusto kong kumain kasama sila. Napakagana ng loob ko sa mga batang yun eh. Naidala nga ng mansyon sila Rodel at Claire. Masayang-masaya ang tatlo habang sila ay nag-uusap at binibiro pa nito ang dalawa sa pagkakagusto sa isa't isa. Lumipas ang mga taon at nakapagtapos na nga ng pag-aaral si Rodel bilang summa cum laude sa kursong Business Administration. Si Claire naman ay naging magna cum laude. Sinuportahan sila ni Ricardo dahil na rin sa wala itong anak at ang dalawa na ang itinuturing nitong apo, lalo na itong si Rodel. Ibinalik rin naman ni Rodel ang tulong sa matanda at nakatulong na rin sa kanyang lola. Nag-take pa ulit siya ng masteral sa Amerika upang palawakin ang kaalaman sa negosyo na inatang na Ricardo Conde sa kanya at nagawa niya itong palaguin palalo. Si Claire naman ay nag-ibang landas. Nagtayo ng sarili niyang negosyo na naging matagumpay rin. Napakatalino mong bata, Rodel. Hindi ko akalain na mapapalago mo palalo ang negosyo natin. Masayang saad ni Lolo Ricardo sa kanya. Tipid ng umiti lamang ang binata. Negosyo mo po ito, Lo. Tinulungan mo lamang po akong maging magaling. Katulad niyo po. Ngunit hindi po magiging akin ang negosyong pinagpaguran niyong palaguin noon. Kahit na, ikaw lang ang itinuturing kong tagapagmana sa lahat ng negosyo ko, Iho. Sa'yo lang ako may tiwala. Anang ng matanda. Lo? Umawang naman ang labi ni Rodel at lumapit dito. Matamis na umiti sa kanya ang matanda. Alam kong hindi na matagal ang itatagal ko sa mundong ito at wala rin akong anak na mapag-iiwanan ko ng aking mga kayamanan. Kaya naman ikaw lamang, Rodel. Sa'yo lang ako may tiwala dahil alam kong mapapalago mo pa ito at sa taglay mong kabutihan, mas mahigitan mo ba ang pagtulong ko sa mga kapwa nating Pilipino? Kaya't huwag ka nang tumanggi at sabihin sa akin na ibigay ko na lang sa iba dahil sa'yo ko lang ipipilit ang kayamanan ko. Deserve mo ito matapos ng ilang taong paghihirap. Tumulo ang luha sa pisngi ng binata sa pag-agos ng emosyon sa kanyang dibdib. Hindi niya alam ang nararamdaman, kaya't niyakap na lamang niya ang matanda at umiyak sa balikat nito. At pinataan naman ito siya at natawa pa nga ng kaunti. Maraming salamat sa pagtitiwala sa akin, Lo. Ipinapangako ko kung aalagaan ko po ang negosyo nyo. At syempre po ay kayo. Gagawin ko po ang lahat ng mga kaya ko upang maging proud po kayo sa akin. Pero may iba ako, Apo. Kamusta kayo ni Claire? Nag-uusap pa rin naman po kami, Lo. Huwag mo nang patagalin pa. Ligawan mo na. Total ay pareho naman kayong successful na sa buhay. Gusto mo siya, hindi ba? Gustong gusto ko po siya. Pero hindi ko po alam, Lo. Sa tingin ko po kasi, hindi pa handa si Claire. Nanlisik ang paningin ng matanda sa kanya. Ano hindi handa? Nagkausap kami noong nakaraan dahil kinamusta niya ako. Nabanggit ko sa kanya ang relasyon nyo at sabi niyang hinihintay ka lang naman daw niyang manligaw. Nanlaki ang mga mata na Rodel. Talaga po, Lo? Sinabi niya po yun? Oo, ikaw kasi, ilang taon ka nang gumayuit hindi pa gumagalaw. Sige ka, baka magawan ko pa ng iba. Talagang iiyak ka niyan. Ani nito sabay tawa. Hindi na sinayang pa ni Rodel ang pagkakataon nito at niligawan kaagad si Claire. Sinagot rin naman siya nito at inabot sila ng 3 taon bago nauwi sa kasalan. Hindi binigo ni Rodel ang pangako niya sa matanda. Kahit nagkaasawa na siya at nagkapamilya, hindi niya kinalimutan ang obligasyon at naging inspirasyon pa niya ang pamilya para palawakin ang negosyo. Ang dating pangarap lang niyang maliit na negosyo ay naging sikat sa buong mundo at kinilala siya bilang isa sa mga kahangahangang negosyante. Ngunit sa kabila ng naaabot niya sa buhay, ay hindi niya kinalimutan ang pinanggalingan. Ano po ba ang isang bagay na hindi mo nakakalimutan kahit matagumpay ka na sa buhay, sir? Tanong sa kanya ng isang sikat TV reporter.
Dahil sa ang kanyang kagalingan, naimbitahan si Rodel sa isang show kung saan magbabahagi siya ng karanasan at pamamaraan sa pamamalakad ng isang negosyo. Naging ganoon siya katagumpay sa buhay. Sa kabila ng naabot ko sa buhay, hindi ko kinakalimutan ang mga taong nagbigay sa akin ng inspirasyon upang makamit ang posisyon ko na ito. Yun ang pinanghahawakan ko araw-araw. Sa hirap at ginhawa. Sa aking may bahay at mga anak, Lola at kay Lolo Ricardo Conde, maraming salamat sa inyo sa pagbubuk sa akin at sa pagtitiwala sa kakayahan ko. Sana ibigyan pa kayo ng mahabang buhay upang makasama ko pa kayo ng matagal at maparamdam ko sa inyo kung gaano ako kaswerte bilang asawa, ama at apo. Kahit nasa national television siya, ay walang pag-aalinlangan si Rodel sa mga sinabi niya. Proud na proud pa nga siya. Sa kabilang banda, si Lolo Ricardo na nakikinig sa kanyang hospital bed ay pinanasan rin ang luhang tumutulo sa kanyang bisgi. Hindi rin naman ako nagsisisi na tulungan kita, Rodel. Usal nito at bukal sa puso ang pagmamahal sa binata na tinuring na rin niyang kadugo. Kailan ako makakalabas, Dan? Tanong nito sa kanyang assistant. Baka bukas ay makakalabas na po kayo. Basta wag na po kayong maging pasaway, sir. At wag kumain ng matataba para hindi na po kayo ma-high blood. Pangaral ng assistant nito. Oo na, makikinig na ako sa'yo. Gusto ko pang maabutan ang ikatlo ko pang apo kay Rodel at pati na rin kay Claire. Oo nga pala, umuwi na ba si Claire? Kakagaling lang rin ni Claire sa ospital para bumisita kanina sa matanda. Umuwi na po. Nagpaalam na po sa akin si Ma'am Claire kanina. Kaso tulog po kayo at ayaw niya po kayong gisingin. Sige, basta paglabas natin bukas ay gusto kong dumiretso sa kanila. Bumili ka kaagad ng mga regalo ng mga apo ko. Makakaasa po kayo, sir. Sa buhay, hindi palaging nakapirme ang tagumpay. Katulad ng kung gaano hindi nagkakatulad ang laki ng mga alon sa dagat. Ngunit kahit ganoon, ang paraan upang mapagtagumpayan ito ay magtiwala lamang sa Diyos at pati na rin lakasan ng loob. At ang pinaka-importante sa lahat ay ang respeto at malasakit sa kapwa. Kasi kahit hindi ka mayaman, kapag meron kang mabuting puso, ay masigit pa ito sa yaman. Ang yaman ay hindi mananakaw ng kahit sino man. Hindi rin naman kasi mahirap ang pagrespeto sa kapwa. Ginawa tayo ng Diyos na pantay-pantay. Kaya tituring natin ang iba na pareho lamang at hindi nangungutya. Dahil mas mahal ng Diyos ang taong mahal ang kanyang kapwa. Tulad nitong si Rodel na sa kanyang kabaitan ay binigyan ng Diyos ng buhay na tagumpay. At dito na po nagtatapos ang istorya at naway may napulot po kayong aral.